Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 20, 2025 at Monday. So verde yung kandila natin, medyo lumaban siya kanina. Pero nag-close tayo is mapula pa rin ng konti lang. Ayan, so nauntok siya sa MA9 ng index natin. So nag-close tayo negative 0.04% and net foreign sale pa rin. So 107.92 million net foreign sale. So meron na, di ba? Tapos na yung inauguration ni Donald Trump. So ang sabi niya is hindi daw niya ibaban yung TikTok sa US kasi di ba nagpaalam na yung mga user sa US Sunday kasi yung pagka-close niya dapat. Pero yun nga parang nag-intervene si Donald Trump. So walang masyadong epekto sa galawan ng market natin. Yung mga trending stocks natin kung titignan mo halos ito din yung mga trending stocks natin from last Friday's trading natin. So wala masyadong gumalaw dito sa mga stocks pero meron mga paisa-isang pumitik kagaya nitong si SCP. Ayan, so SCP na yung nangunguna sa listahan natin. Nag-up siya ng 4.65% and meron siyang 3.48 million net foreign buy. So mainit si SCP. Ewan ko lang kung nababasa nyo. Pero yung NGCP, NGRCP, so doon daw yung balak na unang maglagay ng investments ng Maharlika. So merong article sino ba yan? Inquirer ba yan? Mamaya silipin natin. So si Mercado Barkada. Meron siyang article doon. So most likely daw doon siya bibili. Kaya pinag-uusapan na madalas itong si SCP natin. So kanina nag-up nga siya ng 4%. Tapos si dito natin, mukhang malilipat kay SCP yung trending stocks natin for the coming few days. So meron siyang drop. Ayan, nag-drop na 6.15%. Nung Friday, nag-bounce 5%. Kala natin bounce sa support. Parang binawi naman niya ngayon at parang binutas ng konti yung pinaka MA100 natin. So ay walang natin medyo hindi makapag-decide si dito kung saan siya papunta. So negative 6.15% and meron siyang 72.36K net foreign sale. Converge. Ayan, mga ka-converge. Umakyat siya, breakout na, malinaw na. So 3.42% pero wala pa rin net foreign buy. 3.35 million net foreign sale po siya. And okay, so SEC finally nag-breakout at nag-up siya ng 0.98%. Ito, malakas ang net foreign buy. 45.02 million net foreign buy. So, pakoti-koti lang pero nagbi-breakout. And then si MRC natin, mukhang hindi matutuloy yung pinag-uusapan natin na breakout, negative 2.52%. And meron siyang 441K net foreign buy. Tapos si LTG, ito, maliit lang pero pinag-uusapan siya 0.91% at meron siyang 7.4 million net foreign buy po si LTG natin. Ayan. So, yung mga pakonti-konti ng galaw pero uptrend and nagbe-breakout. So, sila yung nagiging trending sa galawan natin for today's trading. Wala yata masyadong exciting dito sa mga stocks natin during this time naman. Okay? So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po to. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? So, punta tayo dito sa YouTube channel natin. So, as usual din, sa mga nakasubscribe, please don't forget to subscribe po sa channel natin. At kung gusto mo na guide, join ka lang po dito sa ating pinaka-trading community. So, yung mga subscribe, check mo na lang po yung uploaded videos natin. Tapos mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and yung ating mga PSC stock market studies naman. And then follow mo din po ako dito sa crypto. So dahil si Donald Trump na-inaugurate na, nag-108K kanina si Bitcoin natin. So yun yung madalas kong ma-repost dun sa Twitter kanina. Ayan, so check mo na po yung mga play to earn games natin dyan. So dun sa social media, Facebook account na Palaboy Trader, Facebook page, Bodega Pick, ayan, may ads. Bodega Pick, so check na lang po later on sa kanila natin. Update to, pamisa-misa lang pag may time. Tapos, tignan natin yung summary. So, wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange natin dito eh. Puro memes lang ni yung nakikita natin. Okay, nandito na. Lumabas na. So, hanapin natin yung mga hindi natin na-repost kanina. Ano ba nangyari sa market? Bitcoin lang yung nag-109,000 na si Bitcoin. So hanggat si Donald Trump siguro yung president,
gagalaw at gagalaw yung Bitcoin. After nun, pullback and then gagalaw ulit yung ating mga cryptos. Ayan. So, tingin muna tayo dito sa summary ng market natin. Ayan. Hinihingal ako. Okay. So, tingnan yung mga alaga ko na ano. Properties, negative 1.6%. So, may na yung properties. And then, bumawi si finance, 0.79%, industrial 0.42%. So, binawi din niya kasi properties yung market nung Friday, di ba? Binawi din pala niya. Okay, so kaya naging negative 0.04% lang tayo. Nag-balance out lang yung galaw po ng ating market. Tapos foreign funds sold, BDO, Metrobank, PSB, Security Bank, ASEAN Alter, AP, Shell PH, DNL, MI, FD, Jollibee, AC, Aboitiz, AGI, Ali, Philrich, Robinson, SMPH, Babinenta, Tel, Converge, ATI, SEB, at saka si Macro Asia. Foreign funds bot ko, konti lang. BPI, CBC, FGen, Meralco, Manila Water, SEC, SEP, CNPF, Keeper, JT Cap, GGS, LTG, SM, ARITS, MEG, MRCBLL, Globe, ICT, at saka si STI naman natin. Okay? So, paano yung galaw ng mga big caps? Balance lang, no? Mas marami yung verde pero bakit ganun? Para balance lang yung galaw ng market. ASN naman yung tinamaan ngayon. Pullback ulit siya. So, negative 3.3%. Tapos si SMPH, binawi din niya yung bounce nung Friday. Negative 2.03, Aboitiz 0.89, Bilcon 0.81, ICT negative 0.75, JT Cap negative 0.35. So bumawi si Monde 3.68, Converge yung breakout nga 3.42, Metrobank GGS, CNPF tigbo 1%. Ayan. Hindi rin masyadong exciting yung yung galaw ng mga big caps po natin. Parang balance din lang siya. Ayan. So Bitcoin, yung mga pinag-usapan for today's trading natin, puro Bitcoin lang yung na-post ko dito. Alternergy Holdings appoints Alpha Primos Advisor and Astris Finance as financial advisor for its next capital raising initiatives. This was more about getting people to participate in project that will come later than it was about anything else. Wild success. Para saan to? Hundreds of readers tracking spending for January challenge. Okay. Okay. Alternergy receives for Alter. SEC approval to incorporate Alter Core Management. SEC, okay, nag-breakout kasi di ba maganda yung earnings niya. Sabi niya, Mega World to launch 2 township covering 300 hectares of land. Tapos, corporate stories. SEC Corporation projects a capital expenditure budget of 6.9 billion for the current year with a significant portion allocated for its school operations. Megawide announced that partial operations of 1.87 billion Cavite Bus Rapid Transit. Wilcon is forecasting a positive financial performance for the year. Megaward plans to launch at least 2 additional townships this year as part of its ongoing expansion of integrated developments. Outside Manila, Alter appointed 2 financial advisors, and then si Food, minority shareholder entered into a compromise agreement to mutually desist from claims in the legal case. Ano bang kaso-kaso nitong si Food natin? Okay, so yun po yung mga balita. SEC Megawide, ASN, malayo pa yung ano niya, oh. Malaki din yung ano niya, 5.56 target sabi ni Phil Sachs para kay ASN na 3.6 current price. Wilcon Depot is banking on improved consumption as a listed home improvement. Double Dragon plans to raise 51 billion. Wilcon remains hopeful. Globe established 10 new sites in Iloilo. Simrara, plan 6.9, okay, expenditure. Yun na rin yun. Yung mga nabasa natin kanina. Share buyback pa rin, Robinson Land, URC, at saka si Ali Solano, nag-breakout ng 20% on Tran Team meme coins. Ayan, so panalo kasi si Donald Trump. Tapos TikTok, ano ba to? Nag-disconnect? Before a national ban was with President-elect unable to intervene until he takes office. Ayan. Pero nag-ano na, di ba? Sinabi niya sa kanyang speech. Ayan. Pero kailangan 50% ng TikTok sa US daw, sabi niya. Okay, presented with no comment how this week goes will tell us about the nature of things to come. Ayan. So, yan yung mga galawan nung over the weekends
So Trump, Bitcoin, shitcoin. Ito yung panalo sa ano, yung mga mahilig mag-trade ng meme coins. Ayan, puro Trump na meme coins yung ano, pumipitik. Okay, so yun po yung galaw natin sa Tron, TRX kaya. Meron din meme coins ang ano ang TRX natin, pero ewan ko lang. Hindi ko na nasubaybayan. Okay, so punta tayo sa PSE. Wala pa rin, no? Tamlay pa rin yung market. Nauntog na naman dito sa ano. Pero tingnan natin, Dow G naman yung lumabas. Tingnan natin kung ano lang yan, pasakali lang. So, hindi pa rin ubos yung ano, no? Yung pinaka net foreign sale natin. Meron pa rin siya, 107 million. Gaano karami kaya ang kailangan lumabas pa ng foreigners para mag-bounce na yung ano, yung stocks natin. So, negative 0.04%. Malit lang naman. So, 6349.89 pero mas marami nga yung ano, or yung balancing na market natin, yung mga pumitik ng last Friday, sila din naman yung ano, yung nag-profit taking for today's trading natin. Ayan. So, mahina. So, hindi pa natin masabi. Tingnan natin kung pag nakaupo na si Trump, kung ano yung mga policy na ibibigay niya. So, kung maapekto sa global markets nga talaga. Okay. So, mahina pa hanggat wala tayong catalyst and as expected, wala kasing net foreign buy dito sa market natin. Okay. So, tingin na tayo dito sa mga winners. Meron ba? Apollo? Ba, 20%? Oh. Unang buhay si mga ano, Apollonatics natin, no? Ba't hindi ito yung nasama ko sa ano, trending stocks natin? Ayan, nag 20%. Okay, galing, no? Kala mo wala na, tapos biglang nag-bounce 7 million, no? So, nandito na yung ano, naglalaro yung mga traders natin. Tapos ano tayo, may volume ng SCP, ayan, malaki yung volume niya, oh. 241 million maka gustong ano pitikin tong si ano SCP natin mamaya silipin ulit natin. So Maharlika ha. So yun yung unang nababalita na ano Maharlika stocks. Tapos si Star Malls no nabubuhay oh. 4.38%. May pera sa basura. During this time si Ani oh may shakeout kanina. Nag-close ng 4%. Monde nag-try mag-bounce 3.68 si Plus. Hopefully, tuloy na naman to. 3.58%. Tapos, sino pa? Yung may volume. Security Bank. Okay, humahabol. Mabalik. 2.63. Si Home. 1.79. Wala na, no? So, mga 1% na lang yung iba. CPG, ito yung madalas gumalaw. Uptrend din si ano, CPG natin. Okay. So, tingin naman tayo dito sa losers. STN. Walang volume, 13%. Tapos si dito, ayan, 6%. Naglipatan na kay ano kay Apollo yung mga dito na ticks natin. Vitarich, ano ba nangyari dito? Okay, bumalik ulit. Negative 5.26%. Si Web, yung mga paborito natin dati, negative 3%. Tapos si FCG, minus 3.4. Okay, so the rest, mapula din, no? Okay, so wala din, mapula din yung ibang mga stocks natin. Okay. So, deads muna yung yung galaw ng market natin. Panalo si si Apollo natin. Ayan, may balita ba o nilalaro lang talaga si Apollo natin. Okay. So, punta tayo sa US market. Parang holiday yata dito eh. Walang galaw. Oh. Wala din ako makitang futures doon sa mga binabantay natin na stocks. So, mukhang holiday. Pero no Friday, malakas nga po sila. So, siguro bukas natin malalaman yung epekto ni Donald Trump. Pero kanina parang may nakita kong futures kanina, negative yung Pero wala oh. So since wala, holiday nga po dito sa US market. Okay. So dito naman sa European market, okay, maganda pa rin siya. Ilang araw na rin maganda dito sa sa Europe. Tapos Asian markets, halos lahat okay din oh. So puro berde yung karamihan sa Okay. So, napag-iwanan talaga si Philippine markets. Next, ayan, nandito yung mga traders natin. Bitcoin, 108K. Ayan, congrats ulit. 3.86% Ethereum, ayan, 6%. 3.3 XRP, na-pullback ba? 5.5%. 20% daw to kanina sabi nila. So, 696 si BNB. Yung mga meme stocks natin, ayan, si TRX, 4.29 saka 3.28 percent. Sino pa? Yung mga Dodge natin. 2.3 si Shiba and then si Dodge is 1.95%. Ayan, nag-update siya. Okay, so bantayin natin si Dodge kasi si Elon Musk yung yung catalyst natin diyan. Okay. So ganun din yung galawan sa market sa global crypto. So at saka sa Europe
So mukhang tayo lang yung ano, medyo pangit talaga yung galawan ng ating mga stocks. So, okay, balik tayo dito and then pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So quick review na lang tayo kasi medyo matamlay yung ano, pagre-review natin during this time. Okay, so SCP. So yung catalyst natin meron tayong balita galing dito kay Mercado Barkada to, no? Maharlika to deal to buy 10% of NGCP imminent. So tapos ang sinasabi diyan is si SCP natin. Ayan. So, kaya siguro si SCP, kung titignan mo yung volume niya, lumalaki na rin siya. Ayan. So, hindi rin ako magtataka kung bi-breakout niya ulit yung ano, 14 pesos. So, yan na lang, 14, yung pinaka-main na resistance natin. Once mag-breakout, ayan o, meron siya dito sa 15.7. Okay, so nag-bounce dahil doon sa balita natin ngayon. Maganda siya. Okay yun para kay ano, SCP natin. Nag-up siya 4.65%. Hopefully, hindi pag naudlot naman. So, hindi naman yung negative news niya. 3.48%. Okay. Medyo overbought siya ng konti, pero malakas yung ano niya. Yung volume lang tinitignan ko, malakas talaga siya. So, okay din yung direction ng RSI at saka MACD formation natin. So, press na press din yung galawan. So, merong coordination yung indicators sa balita at saka yung volume para kay ano dito kay SCP natin. Okay? So very good para sa mga holders. Pwede pa bang umabol? Ewan ko lang kasi ang taas na rin ng ano eh. Ang taas na rin kasi ng galaw niya, di ba? Ayun oh. Halos 40% na yung ginalaw ng SCP from the last 3 weeks of trading. So yun pala yung dahilan kaya siya biglang nag-spike. May balita para kay Maharlika natin. Okay, next dito. So, nagsama na ba kayo dito natin at nag-pullback na? Malakas yung pullback na yun 6.15%. Meron siyang 72.36K net foreign sell. So, basag na yata yung ano yung drawing natin na trend last time. Basag na siya no sa MA9. Ayan, may konting basag. Pero sinasalo pa rin ng konti dito sa MA 100 naman natin. Ayan. So hopefully okay lang kung mag-Dow G ulit siya dito sa 1.8. Ayan. Pero may konting weakness nga siya no. Pag titignan mo yung itsura ng RSI natin, medyo broken na yung trend, di ba? Broken na yung trend ng ano ng RSI natin. And ayan, may bad sign din para sa MACD formation natin. Okay. So nasa RSI 50 pa rin naman. So tingnan natin kung ano to. Lumusot dito sa RSI dito sa RSI 50 level natin. Eh. So medyo bad side kasi kapag nag-below RSI 50 ulit yung galaw natin. Okay. So medyo may abangan yung mga kadito-natics natin. Next, Converge. Ayan, malinaw na yung breakout. 3.42%. Natuloy din, no? Sa bakas yung breakout natin. Okay, meron pa siyang konting breakout dito. Pero with regards sa, ano, sa trend niya, meron na siyang breakout dito eh. Ayan. So, and then first bounce sa MA 100. So, haba ng galaw niya, no? Wala pa naman sa overbought condition below RSI 70 pa rin naman itong si Converge natin. So, pwede pa, no? Parang pwede pa. So, 3.42%, meron siyang 3.35 million net foreign sale. So, kung mag-breakout to, habang tayo dito sa 19.8. Hopefully, matuloy na. Ang tagal na rin eh. September, October, November, December, and January. So, halos 5 months na rin pala na nagsa-sideways itong si Converge. And then finally, magta-try siya na magkaroon ng breakout. Ayan. So, breakout din yung ano nyo, yung itsura ng ano, MACD formation natin. Okay? So, bullish parehas, MACD at saka RSI. Next, si SCC, pares na pares to kay ano, Converge yung galawan na yan. Pinag-usapan siya kasi malapit na ba? Abril pa naman yung ano yung next na dividends natin sa kanya. So nag-breakout na siya dito sa mga immediate na resistance. Naging good catalyst para kay ano kay SCC yung ano may gap dito so baka umabot tayo diyan. Tataas na natin, hindi na dito. Taas na natin dito kasi may gap. Kita mo ba yung gap? Meron siya may gap siya doon. So doon na lang natin siya ilalagay para optimistic tayo. Pataas din naman kasi yung galaw niya. So naging good catalyst yung sabi niya na meron siyang magandang kita. Hindi ko na ano kung fourth quarter ba yun o 9 months yung sinabi niya. Last time kasi medyo namumula yung mga earnings niya. So baka makatulong niya sa kanya para matuloy na makabalik sa 39 pesos ulit. Panalo ulit yung mga ano, holders na dividends kung hindi pa rin kayo nagbebenta. Medyo maganda rin yung ano,
Yung volume ng net foreign buy, 45 million, 0.98%. Okay, panalo. Si SCC, MRC. Okay, to si MRC para para mabi-break yung natin yung support natin. Hopefully hindi, yung mga nakabili sa kanya. Kasi from the past few days, tingin ko sa kanya may accumulation eh. So, puro verde kasi yung yung mga candles niya. Eh, ba't nauntog na naman? Okay. So, yung Dow G pala. Ayan, Dow G. So, negative 2.25%, 400K net foreign buy. So, hindi pa naman broken yung MA 100. Yan na lang po yung abangan nyo kung meron kayong nabili na MRC. Ayan. So, sayang yung breakout niya. Parang ayaw tumuloy yung breakout ni MRC natin. Ayan. So, andap-andap tayo dito sa RSI 50 level. Medyo alanganin yata si MRC. Kasi hindi natutuloy yung yung nakikita natin na breakout. And then lastly si LTG. Ayan. So labanan ngayon yung pakonti-konti na galaw, Converge, SCC at saka tong si LTG. Ayan. So another breakout para kay LTG. So on the way na siya dito. Okay, next na peak is 11.35, panalo, no? Sabi ng isang nabasa ko, kahit pumagsak si LTG, meron naman siyang dividends. Ayan. So kasi regular namimigay ng dividends si etong si LTG po natin. Okay, maganda yung pinapakita niya. So ang tagal din ng niya, ng konso, o rather uptrend, ang tagal, napakatagal na uptrend. Tapos, ayan, natuloy na. Medyo obvious na yung kanyang breakout. Yung ibang sinisipat ko dati, sina CNPF, di ba, uptrend din yung galaw niya. Sino pa ba yung iba? ICT, parang ICT din, di ba? So slowly but surely yung madalas na mag-trending ngayon dito sa galawan natin. Syempre maliban kina Apollo na malakas talaga mag-spike kapag gumalaw naman sila. Okay? So yun na lang muna. Wala pa rin tayo masyadong galawan sa big caps. Kita mo naman, parang teardrop yung galawan ng mga blue chips. Lower highs pa rin tayo. And then, yun nga lang, may nakikita tayo na Dow G. So nag-aantay lang siya ng catalyst para mag-breakout dito sa current position. Pero nasa bear side tayo ng market natin. Okay? So yun na lang muna. Hopefully bukas maganda naman yung pag-usapan natin dito sa mga stocks. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page. Bodega Peak. Check mo na lang po yan. Tapos dito sa Twitter. And then yung isa yung Patreon. So yung mga gusto ng guide, check mo na lang po yung nandito yung link ng Patreon channel natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.